Matapos ang napakatinding all-out fight ni Shishiba at Gozu, ay ngayon i-review na natin ang chapter 255 at 256 ng Sakamoto Days ay sa wakas matutunghayan na natin ang aftermath ng laban na may sorpresa at ang simula ng pag-asa at kalbaryo. Isang napakatindi na namang episode ang naghihintay ngayon mga kaibigan, kaya naman this is Mr. Mekan at huwag na natin tagalin pa, let's go! Nagsimula eksena dito kay Gozu na napaluhod na, habang ang katana ay nakabuon pa rin. Si Shishiba naman ay nakatayo lang at tinitignan siya. Nasabi naman sa isipan ni Gozu na hindi raw siya pwedeng mamatay ngayon. Kailangan daw siya ni Kei o ni Uzuki sa kanyang tabi. Kailangan niya raw suportahan si Uzuki. Subalit habang punong-puno siya ng determinasyon na mabuhay, bigla na lang siyang nagulat na nagkakaroon na siya ngayon ng hallucinations na kung saan ay nag-appear si Nagaku at ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa Alkamar. At ang kanilang image ay ang kanilang younger selves. Lahat sila ay nakatingin ngayon kay Gozu na sabi naman ni Gozu na huwag kayong magalit, babalik lang naman ako, medyo pagod lang ako. Sabay bumalik na sa young appearance itong si Gozu na dito sa kanyang hallucination na sabi niya na magre-recharge lang daw siya ng saglit tas pupunta na raw siya dyan sa kanila. Inuchit sa present, makikita na bagsak na si Gozu at puno ng dugo ang sahig. At sa labas naman ay napansin ng mga tao na patay na ang mga ilaw sa castle. Makikita naman sa loob ng castle itong si Shishiba na nakaupo sa harap ni Gozu. Nasabi sa kanyang isipan na nakakainis daw ang kalaban si Gozu. Na habang iniisip niya yan, ay naalala niyang sinabi ni Gozu sa kanya nung sinabi nito na may pagka-similar raw sila. Kaya sabi naman ni Shishiba na bakit naaalala niya raw mga bagay nito ngayon. Maya-maya pa ay napasukan naman ng dugo si Shishiba at bumagsak na rin. Kaya sabi niya sa kanyang isipan na mukhang lumagpas na rin ako sa limit. Sabi ko na nga ba Sabay naalala ni Shishiba ang mukha ni Usaragi na naiinis. Kaya napatawa itong si Shishiba. Nasabi pa niya na kung ilulook back daw niya ang nakaraan, medyo marami-rami na rin daw pagpatay na ginawa ng magkasama itong si Usaragi at Shishiba. Kaya sa tingin niya ay mae-empyerno raw talaga siya. Sabay naalala ni Shishiba ang sinabi ni Usaragi sa kanya na hate daw ito ng Diyos ng kamatayan. Kaya sabi naman ni Shishiba habang unti-unti na siyang nawawalan ng malay na alam naman daw niya noon pa ang bagay na yan pero humihingi raw siya ngayon ng pabor sa Diyos ng kamatayan na sana ay bantayan daw nito si Usaragi. Matapos ang pakiusap na yan ay minutes later, sa gitna ng blackout at total darkness ay biglang umilaw ang CP ni Shishiba o ang cellphone nito nang makikita na tumatawag ngayon si Usaragi sa kanya. Dahil dito ay makikita si Shishiba na nakahamdusay sa isang distance at lumiliwanag ngayon ang kanyang cellphone. Nagising naman si Shishiba nang biglang may nagsalita na sabing as usual ay napaka-bored daw tignan ng mukha nito. At ang nagsalita ay ang former mentor nito na si Yotsumura. Daradala ang wala ng malay na si Usaragi. At ang tumatawag pala ay si Yotsumura gamit ang cellphone ni Usaragi. Sabi naman ni Shishiba na mapunta ka sana sa impyerno. Ganito talaga ang mukha ko habang nagpapahinga na bored daw talagang tignan. Napangiti naman si Yotsumura at inilagay nito sa sahig itong si Usaragi. Nag-alala naman si Shishiba. Kaya sabi naman ni Yotsumura na muntik na raw sanang mamatay itong si Usaragi. Kaya titignan niya rin daw ngayon ang mga sugat ni Shishiba. Tanong naman ni Shishiba na bakit? Kasi alam naman natin mga kaibigan na nagkaharap si Shishiba at Yotsumura noon sa isang assassination mission na kung saan ay muntikan na ngang namatay si Yotsumura kung di siya nailigtas ni Nagumo. Makikita na kumuha ngayon ng bandage si Yotsumura na sabi pa niya na naalala niya raw ang old times nila noon. Sagot naman ni Shishiba na gagamitin mo yung bandage na yan na pinutol mo gamit ang ngipin mo. Nakakadiri raw ito at hindi raw sanitary. Sagot naman ni Yotsumura na naputol ko na to kaya wag na natin itong sayangin. Tugon naman ni Shishiba na kadiri, wag. Maya-maya pa dumating naman si Amane na sabing tama na, ako na. Mr. Shishiba wag ka munang kumilos. Ang heartbeat doon nito ay irregular sa ngayon dahil sa mga electric shock na natanggap nito. Kaya sabi pa ni Amane sa kanyang ama, nabigyan mo po ako ng bagong bandage at tubig. Nagulat naman si Shishiba kasi matatandaan na matagal nang gusto ni Amaning makita ang kanyang ama para magigante sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang ina. Kaya tanong pa ni Shishiba na Amane, nahanap mo na ang tatay mo. Sagot naman ni Amane na sinabi na raw ng kanyang ama sa kanya ang lahat tungkol daw kay Shishiba at tungkol sa kanyang ina. Nagulat naman si Shishiba na sabing ganun ba? Tinignan naman ni Amane ang kanyang ama at sinabihan na ang gusto ko lang malaman bakit hindi raw siya kaagad hinanap ng kanyang ama noong nagsimulang mag-collapse daw ang JAA. Sagot naman ni Yotsumura na sinabi ko na sa iyo, hindi ko alam sa kung paano paraan kita haharapin o kakausapin. Nainis naman si Amane kaya dito na siya sinabihan ni Yotsumura na patawad, hindi na ako mawawala pa. Muntik namang naiyak si Amane sa sinabi ng kanyang ama na sabi naman ni Amane na ikaw talagang matanda ka. Maya-maya pa sinabihan naman ni Shishiba si Yotsumura na sa tingin niya ay naiintindihan niya na raw sa wakas sa kung ano ang ibig sabihin ni Yotsumura sa sinabi nito sa kanya noon. Kaya tanong naman ni Yotsumura na sagot naman ni Shishiba na minsan ay may mga bagay raw na nahanap mo lang sa isang makalat na silid. Matapos yan ay makita si Usaragi na wala pa ring malay. At inilipat din ang eksena dito sa order level nakaharap ni na Seba na sabing, hoy, Seba,
Seba, ikikwits na lang natin to. Kung hindi mo na ipipilit pa ang lahat, hindi ka na rin magdudusa pa. Hindi ka tatagal sa mga sugat na yan. Makikita naman si Mafuyo na bagsak na at nag-aalala ngayon sa kanyang kuya na bubog sarado mga kaibigan. Kaya sabi pa nitong kuya ni Sheena na mas mainam kung hindi na lang daw magre-resist si Seba rito kasi magsasuffer lang daw ito sa sakit. Hindi naman daw ito bobo na alam naman daw nitong si Seba na wala raw talagang chance itong sina Seba na manalo sa kanila. Sagot naman ni Seba na well, may kita lang natin yan. Na sa kanyang isipan ay sabi niya na alam daw niya na ang kanyang kaharap ngayon ay isang halimaw na on par daw sa isang order member. Na nasa estado raw sila ngayon na wala raw talaga silang chance ang manalo. Kaya dapat ay kahit maialis man lang daw niya itong si Mafuyo dito. Maya-maya pa ay kumuha naman ng isang tibak ng semento itong kuya ni Sheena. Bagay na kumuha ng pansin kay Seba nang maya-maya pa ay gamit ang weapon nito ay binato niya ang tipak ng semento kina Seba. Isang napakalakas na atake na ininda na naman ni Seba. Napatras naman si Seba at dito na pumesto ang kuya ni Sheena sa tabi ni Mafuyo at tinutukan ito ng armas. Sumigaw naman si Seba na sabing Mafuyo, tumayo ka dyan. Maya-maya pa ay nagising na si Sheena na sabing teka, kuya. Sagot naman ng kanyang kuya, nagising ka na pala, Sheena. Huwag mo munang ikilos ang ulo mo. Dyan ka muna. Malapit na ako matapos dito. Sagot naman ni Sheena na hayaan mo ako kuya na ako nang tumapos sa kanya. Kailangan ko magigante. Hindi ako masasatisfy ng ganito. Sagot naman ng kanyang kuya na oo. Magpahinga ka lang dyan. Kaya painis namang sagot ni Sheena na medyo relax lang daw kasi siya kanina kaya ay naisahan daw siya. Pero ngayon, habang nagsasalita si Sheena ay may kita na itinaas na ng kanyang kuya ang weapon nito. Kaya sabi naman sa isipan ni Sheena na hindi niya ako naririnig. Kuya, tignan mo naman ako. Sabay na alala niya ang kanyang kuya nung bata pa sila. Maya-maya pa ay nang tatapusin na sana ng kuya ni Sheena itong si Mafuyo ay bigla namang nag-vibrate ang cellphone nito. Kaya silagot niya ang tawag at ang tumatawag pala ay ang ilang mga kasama ni Uzuki na nasa Tokyo na sabing mga gunggong, nasa na kayo? Gising na si Sakamoto at kaharap niya ngayon si X. Pinabagsak na rin nila ang ilan sa mga leader namin. May advantage pa naman tayo sa dami ng mga tauhan. Kaya bumalik na kayo rito ngayon din. Na habang tumatawag siya ay sinuntok naman siya sa mukha nitong si Boyd kasama si Atari at Kindara na sabing tumatawag ka sa gitna ng laban, hindi yan hard-boiled boy. Sumigaw naman ang ilan sa mga hitman na sabing mga kasamahan ito ni Sakamoto, patayin niyo sila. Kaya sabi naman ng kuya ni Sheena na sige, masusunod. Matapos niyan ay tumalikod na itong kuya ni Sheena at sinabihan si Sheena na tara na. Nagtaka naman si Sheena na sabing pero malapit na tayong matapos dito. Bakit ngayon pa? Sagot man ng kanyang kuya na kulang daw kasi sila doon ng mga tauhan. Matapos niyan ay nilapitan naman ni Seba si Mafuyo at habang papaalis na sila, isabi naman ni Sheena na mga talunan, maswerte lang kayo. Maya-maya pa biglang sumugod si Mafuyo diretso sa kuya ni Sheena na nagtagumpay na ma-block ang atake nito. Tinignan naman ng kuya ni Sheena si Mafuyo at sabi naman ni Mafuyo kay Seba na tumigil ka sa pagmumukha mo na yan kuya, na para bang gumagaan na ngayon ang pakiramdam mo. Kasi kung pinapapunta sila sa Tokyo ay ibig sabihin niya na ilamang pala si Shin doon. Natauhan naman si Seba sa sinabi ni Mafuyo na dalaban ni Mafuyo ng sitwasyon daw doon sa Tokyo ay dapat na mananatili lang daw. Kaya hindi raw makakaalis ngayon si Sheena. Sagot naman ng kuya ni Sheena na sira ka ata, at least nagigets yan ng kuya mo na ang sitwasyon nyo ngayon ay napakahirap daw na pwede naman daw sanang magpahinga itong dalawa at hayaan na lang sila. Pero pinili raw nitong dalawa ngayon na pigilan raw sila rito na at best ay madidelay lang daw sila ni Mafuyo ng ilang minuto lamang. Kaya sagot naman ni Mafuyo na kung ganun, ay patayin nyo muna kami bago kayo pumunta sa Tokyo. Kasi sa loob lang ng ilang minuto na yan ay sapat na yan para madurog ni Shin ang kanilang mga kalaban. Sagot naman ng kuya ni Sheena na hindi mo talaga nakukuha no. Nung sinabi kong iilang minuto lang, nagiging maawain lang ako sa inyo kasi ang ibig kong sabihin doon ay iilang segundo lang. Sabay biglang nagpunta ang kuya ni Sheena sa likod ni Mafuyo na di man lang nito namalayan na sa pagtuon ni Mafuyo ng pansin sa kuya ni Sheena na nasa kanyang likod ay huli na nang umatake na ito. Nabuti na lang ay hindi nakaabot ang atake sapagkat nagawa itong mablock ni Seba na pina-invisible pala ang kanyang sarili. Nagulat naman si Mafuyo na sabing Seba. Sagot naman ni Seba na alam ko na Mafuyo. Makailang beses daw silang naligtas si Shin kaya sila naman daw ngayon ang tataya sa kanilang buhay. Sagot naman ng kuya ni Sheena na ganun ba? Hahayaan mo na lang yung nakababatang kapatid mo Seba. Ikaw sanang kalmado rito kasi ikaw nakakatandang kapatid. Kaya dito na naganda si Mafuyo sa susunod na atake na gagawin ng kuya ni Sheena na sabi sa kanyang isipan na ito na naman siya. Subalit nagsalita si Seba kay Mafuyo na sabing ayos Mafuyo. Ang ilang segundo na delay na ginawa mo kanina ay sapat na. Sabay makikita ang mga tools na binitawan ni Seba na sabi pa niya na sapat na yon para ma-modify ang
ang armas mo. Sapagkat may kitang nilagyan ni Seba ng parang bagong parts ang weapon ngayon ni Mafuyo. Nagulat naman ang kuya ni Sheena na sabing modify. Kailan niya nagawa yun? Nagulat naman dito si Mafuyo at tinignan ang kanyang bagong weapon na sabing, ano ito? Paano? Kaya sinigaw naman siya ni Seba na, hoy, mag-focus ka nga. Kaya itinoon naman ni Mafuyo ang kanyang pansin sa kuya ni Sheena at dito na nagawang masangga ang atake nito. At di lang yan, habang nakablock ang kanyang weapon ay biglang nagkaroon ng boosters ang weapon ni Mafuyo at nagawang masipa ang mukha ng kuya ni Sheena. Nasabi sa isipan ng kuya ni Sheena na anong klaseng bilis to. Nagulat naman si Mafuyo na sabing, wow, Seba pinagalitan niya ang kanyang kuya na sana ito na lang daw ang ginamit niyang weapon kanina. Paliwanag naman ni Seba na ang output daw ng boosters na yan ay medyo delikado raw para kay Mafuyo kaya di niya agad ito inattach. Nasabi pa sa isipan ni Seba na gayon pa man ay nagagamit pa rin daw ni Mafuyo ng maayos ang weapon ito beyond pa sa kanyang expectation. Sabi naman ni Sheena na sa ilong pa raw talaga natamaan ng kanyang kuya. Sabay kinamusta niya ito. Sagot naman ito na ayos lang ako. Naalala naman ni Seba itong si Mafuyo noon na sumusunod lang sa kanya noon at ngayon ay nag-mature na at natauhan pa nga siya sa sinabi nito kanina. Kaya ay napangiti si Seba na sabing, sino ang mag-aakalang may kita ko ang araw na ito? Nasaan kaya nagmana itong si Mafuyo? Tinignan naman ni Mafuyo ang kanyang kuya na sabing, hoy, tigilan mo na nga yung pangiti-ngiti mo dyan. Maya-maya pa ay bumalik na ang kanilang focus dito sa kuya ni Sheena. At dito na naghanda ulit ang kuya ni Sheena na sabing, okay, kayong dalawa, sumobra na talaga kayo. Kung gusto nyo talagang mamatay o magpakamatay, ay papatayin niya raw talaga ang dalawang to. Yan naman daw talaga ang pinakamadaling bagay para sa lahat. So naghanda na at seryoso na itong order level na kaharap ni na Seba. Kakayanan kaya ni na Mafuyo yung halimaw no ito gamit lamang ang modified weapon na dinevelop ni Seba sa loob lang ng ilang segundo. Sapat na ba ang ginawa ni Seba mga kaibigan? Well, ang isang napakadiding susunod na bakbakan na may dalang sorpresa ay masasaksin nyo lang sa susunod na chapter. Kasi dito natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, kinikit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.